Yan, good morning po sa ating lahat. Quail eggs available. Pero yung tatlong tab po dyan ay naka-reserve na po. Alright? Doon muna tayo sa kabila. Ito po muna tayo sa kabila. No? So, update lang tayo rito. So, nilipat na po natin yung mga selections po natin dito na manok. No? Dyan sa scratch pen. Tara, tingnan natin sila. Bago natin tingnan itong mga manok natin dito. Yan. Siyempre, yung golden boy sweater natin. Ayan. Tapos si Asil Boston. Siya ang tatay po ng karamihan nating mga manok na nakawala rito. And then ito na po yung mga oriental sweaters natin. Alimbuyugin. Oriental sweater, hiraw. Nagdaw. Gold. Ito gold po. Oriental sweater po. Ito alimbuyugin ulit. Alimbuyugin. Oriental sweater. Oriental sweater gold. Magaganda po. Parang may mga manok tayong sumasampa doon. Ngayon, no, may mga sumasampa po doon. No? Kaya hindi natin alam kung may nawawala na rito. Ano? Kaya mo na. Babalik rin yan. Bahala sila. No? So yan po ang diskarte natin dito. Bibigay lang tayo ng pagkain dito. Sa automatic feeder nila 3. Siguro sa pasukan, next week nga may pasok na kami, brigada na eh. Dadagdagan na natin ang lagay yan para hindi sila lalayo rito, no? Tapos itong painuman, papalitan natin yan yung madaling mabuksan ni mama para pagpapalitan niya, no? Yan, so the rest ng ating ano rito, ng ating mga manok ay papakawalan na lang natin itong mga to. Meron pa tayong mga harvesting dyan, ayan, yung pula tsaka gold. Ilalagay rin po natin yan sa scratch pen, yung mga piling-pili natin. Ayun pa yung pulang yan, no? So pinakawalan lang natin para hindi tayo mahirapan. Ayun pa yung Asil Boston SBR Tornado, dalawa yan, 3, 1, 2, 3, no? So maliliit pa, kaya dyan muna sila, no? So nag-egg drop na po itong mga to. Kaya ano, magbibigay na rin to ng return kahit pa paano. Kasi yung plano namin ni mama is egg layers na namin sila, no? So malalaki pong itlog dito mga to kasi may lahing ano to eh. May mga lahing Asil tsaka Texas, which is malalaki ang itlog. Kaya pwede pong maibenta talaga ang itlog nila. Kaya sabi ko kay mama, kapag napuno niya na yung ref niya, no? Eh magbenta na po siya ng itlog. Kahit ipa 250 pesos namin per tray. Malalaki po yan. 250 pesos per tray. Hindi na sila lugi, no? Kasi malinis. Alright? So dito nakakuha pa tayo ng itlog. 2. Ayan o, sa mga ano natin. Pugo. Ayun, may isa pa. Kunin na natin yan. Hindi ko nakita to ah. Ayan, ang laki. Malaki to ah. Sayang kasi kung mababasag, no? Dito. Ayan sila oh, no? So ito po ang focus natin. Itong ating mga pugo. Dahil ayan oh, sila nagbibigay ng pera talaga sa atin. So itong mga manok, magbibigay rin po ng pera yan. Once na ng itlog yan, 30 mahigit na inahin yan eh. No? Ipapa 250 pesos per tray po natin ang itlog ng manok, no? So huwag kayo mag-alala, magbebenta rin po kami ni mama niyan, no? Okay? So for the meantime, ito po focus natin tong mga to, no? Dahil nandito yung mga lalaki natin, no, na pugo. Alright?
So kaya naman na nila yung lamig, no? Kaya hindi na sila lagyan ng sapin dito, no? Ay ng harang pala. Okay? So, malalaki na sila. Okay? So 3:9, ganun pa din. 3 lalaki sa 9 na inahin, no? Dito. Alright, tapos diyan na tayo mag-i-start magparami, no? Kasi kinukulang pa rin po talaga tayo ng supply ng itlog, no? Diyan sa mga current layers po natin. So magpaparami tayo. Tapos by March, last week ng March, ikakal natin silang lahat. Iwanan lang natin mga breeding materials. Tapos papisa ng April, no? Papisa tayo ng April. Right? Ganun lang po, no? And syempre, day old chick at saka RTL RTV soon. Magbebenta na rin po tayo. Ito lalamanan din natin ang breeding materials to. Para at least makabawi-bawi na po tayo, no? So, bentahan ng day old chick is from 12 pesos to 20 pesos. Depende sa breeder, no? Tapos yung RTL RTV 20 to 25 days old, 35 pesos each. Syempre may minimum po yan. Hindi po pwede tayo mag-out ng 10, ng 20, no? May minimum po tayo, may minimum po, no? Kaya abang-abangan nyo po yan. Kasi one time exclusive offer lang natin yan, no? Kasi never tayo magpapapisa ng sobra-sobra po sa kulungan natin at saka sa circle of market natin, no? Kung napuno ko na po ito ng breeding materials, pati yung dalawa doon, tapos layers, bali 400 layers natin dyan, at sapat na po sa market po natin, hindi tayo magpapapisa po. Unless kung may mag-o-order po ng DOC RTL RTV, no? Then tayo, tawag rito? Reservation fee, no? Ng half ng price, no? So, yun. Siyempre may minimum po tayo, no? Sa DOC at saka RTL RTV, no? May minimum po tayo. At saka kung ilan yung mapipisa, 'di ba? Diba, ito dalawa nating incubator. Pupunuin natin ng itlog ng pugo yan soon, no? Tapos yun na, no? Kung ilan yung mapipisa, yun yung pambenta po natin, no? Yun yung pambenta natin. So ito na mga breeding materials natin, naka-ready na nga eh. Piling-pili na yan yung mga malalaki. Mabubulto ang katawan. Yan. No? Tapos dito 6 kasi yung 3 na kulang nito, 'di ba? Sabi ko 3:9. Dito natin kukunin. Yan, diyan. No? So yun, hindi pa natin inaalok yung mga itlog. May mga nag-o-order na, may nagpa-reserve na yan. Si Sir Ton Kamantigi, salamat Sir Ton. Pupunta siya dito kasi kukunin niya yung isang oriental sweater natin. At tuloy bibili na rin po siya ng itlog ng pugo, no? Sabi ko nga ibenta niya sa tindahan nila kasi may tindahan sila sa Olonga po eh, no? Kahit ipa-4.20 niya yan, no? Lalo kung marami yan ang kuha niya sa atin, ay laki nakikitain niya, no? Kaya yun, no, may nagpa-reserve na ng 3 tab sa atin. So hihintayin lang natin yan kung kailan siya pupunta rito, no? Hopefully pupunta na rin siya agad. So yan, ito na lang ang hinihintay talaga, no, para makapagbenta na tayo ng day old chick at saka RTL RTV po talaga, no? So ang plano natin, kapag puno na natin to ng breeding materials, pati yun, tapos mga layers natin pambentang itlog, mga table eggs, yan, pupunuin ko rin yung mga growing pen natin 1, 2, 3, 4. Pag nagpapisa po tayo, no, ng pambenta as day old chick at saka RTL RTV, dito na natin ilalagay. Yan, dyan na po natin ilalagay. Kasya po mga 200 dito. 200 to 250, kasyang-kasya po dyan. So dyan na po natin sila ilalagay. Yung mga pambenta po natin na RTL, RTV, no? So, ganun ang game plan natin. Hopefully po makabenta tayo ng malaki, para at least makaipon-ipon na tayo ng budget natin. At para at least hindi naman tayo zero, no?
So maliban sa itlog na binebenta natin, nakakabenta pa rin po tayo ng day old chick at saka RTL, RTB po natin, no? So for the meantime, table eggs lang muna ang ating available, ayan, no? Tapos soon, kapag maayos na yung mga breeders natin at na condition na natin, pati fertile eggs po ay ano na, tawag dito, available na po, no? Available na. Yan, no? So, kung ako po sa inyo, imbis na mag-invest kayo ng malaki, no? Kasi may minimum talaga ang DOC at saka RTL, RTB po, minimum 500, ganyan. Depende po sa mapag-iisipan kung minimum kasi matatalo tayo, no? Halimbawa, ang papisa natin dito is 450. Tapos ang kukunin lang yung 150. O kaya ang kukunin lang is yung 300. 'Di ba? So may maiiwan sa atin na mangilan-ngilang piraso, no? Mahihirapan tayo nun. Dapat take all, no? Iti-take all po natin. Pepresyohan na lang natin na maayos. Ipapa-take all po natin, no? Lahat ng every papisa natin, ipapa-take all po natin. Ganun na lang ang diskarte. Tapos with discounted na, no, na presyo para pangmasa talaga, no? So ayan, 3 tab mahigit na lang ang available po dahil reserve na po itong 3, no? Reserve na po yung 3. Alright? So, 2 araw na lang official na free ang mga teachers, no? Kaya next week brigada na, tapos pasok na rin agad. Rekta na po yun, no? So, yun. Sineset ko na yung mind ko po, no? Na talaga may pasok na. Mahirap naman kasi masanay tayo na bakasyon always sa ating isip. Yan, no? So, ito mga to okay naman na. Wala na tayong iisipin dito. Kasi sumasapat naman yung inumin nila maghapon. Lalakihan na lang po natin to. Lalakihan na lang po natin yung inuminan nila. Yan, no? Para at least kahit maghapon, sapat yung inuminan nila, no? O, ayan yung mga papisa natin, no? Okay? 12 lalaki yan. Tapos 12 babae. Ang swerte natin, no? Kung mas marami ngayong lalaki, mas swerte na naman tayo, no? Nadadagdagan natin yung ratio ng lalaki sa babae during breeding po talaga, no? Pero okay lang 'yan, no? Okay lang 'yan para at least at least merong mga lalaking napisa, no? May mga lalaking napisa. So ito napakain na natin, napainom na din. Yan yung inuminan nila. Pang malakasan 'yan. PVC pipe po 'yan, no? Ang pakainan nila. Ang haba niyan. Pwede kong punuin 'yan, no? Ito PVC pipe yung painuman nila, di 4 yata 'yan, no? So wala tayong magiging problema rito. Dito wala rin tayong magiging problema kasi lalakihan natin yung mga inuminan nila para sapat talaga maghapon. Okay? Then dito, ang magiging problema lang po talaga natin dito yung mga pagtag-init pa, ha. Yung mga nasa scratch pen po. Yan, kasi konti lang yung lagayan ng tubig nila. Itong mga nakawala, walang problema, no? Kasi tingnan nyo naman yan, no? Dami nilang inuminan at saka pakainan, no? Tsaka babato-batuhan lang to ni mama, no? Wala tayong magiging problema sa kanila yung mga nakawala. Ang magiging problema natin yung 8, no? 2, 4, 6, 8 na nasa scratch pen, lalo sa inumin, alright? Yan, sa inumin. Pero okay lang yan, panabong naman yung mga yan, tsaka hindi naman natin focus din talaga. Basta't i-assure lang natin na hindi sila mabibilad, no? Mabibigyan sila ng madaling inuminan. Total madali naman silang lagyan ng inumin, no? Chat lang natin si mama tapos papalagyan natin ng inumin yung mga nasa scratch pen, okay na yun, no? So ang focus po natin talaga is quail farming po talaga. Quail farming, no? So diyan tayo talaga umarangkada po talaga, no? Diyan tayo umarangkada. Nakakatuwa. Ayan, no? Katulad niya, may pambenta na naman tayong itlog. Ayan, di ba? So, araw-araw po yan, nagbibigay sila ng itlog. Araw-araw. Hindi tayo magkakaproblema rito.
sa mga pugo natin dito sa harap ng bahay. Never po. Kahit iwanan ko po ito ng matagal. No? Kahit iwanan ko yan ng matagal. Ang nakikita ko lang magiging problema is yun nga yung nasa kabila, no? Ng mga nasa scratch pen. Pero okay lang yun. Okay? So yun lang po, no? Inikot ko lang po kayo sa ating manukan at saka puguan para at least makita nyo rin, no? At makita nyo kung paano natin pinaghahandaan din na tayo po empleyado kasi papasok rin tayo araw-araw, no? Tapos Sabado-Linggo na lang tayo free. Para nakikita nyo kung paano yung ginagawa natin paghahanda para sa mga alaga natin. Remember, no? Just put love, no? Sa pag-aalaga po sa kanila at magbibigay sila ng return, no? Paano mo masasabing inaalagaan mo ang isang hayop kung wala naman siyang sapat na inumin, wala siyang sapat na pagkain pag wala ka, no? At sila po ay nakakulong. Kung hindi sila bibigyan ng inumin, hindi sila iinom. Kung hindi sila bibigyan ng pagkain, hindi sila makakakain, no? Hindi sila naka-free-range katulad ng mga nasa kabila, no? Kaya yun po. Kadalasan yun ang iniisip ko pag nasa trabaho ako, no? Kawawa yung mga alaga ko, no? Wala na yata silang inumin, wala na silang ganun. Gustuin ko umuwi, ang layo ng school. And yun, no? Thankful ako at dininig ang ating panalangin. Yes po, no? Maililipat na po tayo ng school sa mas malapit. And thankful ako at masaya ako, no? At least menos sa gasolina, menos sa time, no? Na magpe-prepare ako, menos sa time to travel, yung parang gano'n, no? Na ang layo-layo ng school, tapos maaga ako nagigising, no? Tapos sa tanghali, wala akong choice kundi mag-stay sa school kasi malayo. Kung uuwi ako, wala na, no? At least pag malapit na yung school ko, ayan, makakauwi na tayo ng tanghali. Makakauwi tayo ng tanghali, no? So, biyahe, punta rito sa bahay, tapos kaunting kain, ligo, then asikasuhin natin sila saglit, tapos papasok ulit tayo. Ganun po magiging setup natin ngayon, no? Ganun na magiging setup natin. Right? Yan. Wala na ng itlog. Wala na. So, pasensya na po, no, kung hinahaba-habaan ko tong video natin. Dahil naghahabol po tayo ng ads, no? Ayan. Kaya wag nyo pong i-skip yung ads natin para at least kumita naman tayo, no? So, itong itsura ng ating yard, no? Ayan. May fly pen tayo dyan. Tatlo, anim. Bali, anim sa gilid. Ayan. Tapos yung growing pen 1 to 4 natin. Ayan. Para sa pugo, no? So, focus na tayo sa pugo. Ito kasi nagbibigay sa atin ng araw-araw na kita, no? Tapos andito yung mga breeding pen natin. Gagawin natin breeding pen to, no? Ang magiging brooder natin kung sakasakali is ito na. Yan na po, babalutin na lang natin yan. Tapos i-installan natin ng bumbilya, no? Bumbilya, para at least may source of heat din yung mga papisa natin soon, no? Yung mga papisa po natin soon. Right? So yun, parati po ako nananalangin, no? Na sana palarin na tayo sa napili nating business. Yun lang naman po yung aking hangad, no? Na guminhawa, no? Makatikim din ng kahit papaanong ginhawa sa buhay, no? Yung tipong wala akong iniisip, no? Pagdating sa pera, no? Pag andyan ang bills, ayan, may madudukot. Pag andyan na naman yung kailangang pagkagastusan, may madudukot, no? Kasi plan ko na rin po talagang mag full time, no? As farmer po, no? Yan magiging challenge po sa akin yan, kaya kailangan habang nagtatrabaho po, makaipon-ipon tayo. Kailangan natin makaipon-ipon para at least may pondo tayo, no? Pag nag-out na tayo sa work at naging full-time farmer na po tayo, meron tayong pondo, no? Kailangan kong pumondo, di ba? So hopefully, lahat ng sahod natin at saka mga bonuses natin this year, hindi na natin magastos, no? Para at least okay na, no? Actually, nakakapag-save na tayo ngayon. Yes po. Nakakapag-save na po tayo ngayon.
And ang huling-huling investment na i-invest natin dito is yung malaking incubator po. Yes po. Para ito back up na lang natin sila, no? So ang plan ko is mag-invest ng mas malaking incubator, pero matagal pa po 'yun siguro, no? Pagtsatsagaan po muna natin itong incubator natin na dalawa, no? Total maganda naman ang hatching rate niya mga 'yan, no? Yan, no? Pero plan ko po talaga mag-invest ng malaking incubator para yung tipong 500 to 1,000 eggs ng pugo yung pwede nating ilagay, no? Gusto ko po 'yun. Gusto ko po talaga 'yun, no? So, 'yun lang po, no? At mamaya ulit update, manguha tayo ng itlog ng pugo. Samahan niyo po ako, no? At para at least makita niyo po kung ano yung ginagawa natin tuwing umaga at hapon sa pagpapakain, pagpapainom ng mga alaga natin, and at the same time yung pag-harvest natin ng mga yields nila, no, or yung pag-harvest natin ng mga returns po nila. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.